sa kanya. Madalas ay 10 oras ng gabi nakikita niya ang matanda na nagsipilit ng itim na kandila. May librong itim sa harap at binabasa. Pagkatapos yung gawin ng lola niya ay nagpapahin ito ng langin sa buo ng katawan. Hanggang sa isang pagkakataon, bandang alas 2 na madaling araw. Habang nakahiga si Azor sa kanilang silid, ay narinig ng muling dumangit ang pinto nila. Nagising ang inaantok kanyang diwa. Dahan-dahan ang inimulat ang kanyang mga mata upang makita ang ginagawa ng kanyang lola. Lumabas ang matanda. Bumangon siya at marahang sinundan niyo. Nakatitayag pa ang kanyang mga paa upang di makalikha ng kahit na kaunting ingay. Sumilip siya sa bagyang nakaawang na pintuan. At doon ay muli nang nakita ang lola na nagpapahuli ng bahis sa katawan. Kakaiba ang nararamdaman niya ng gabi mo. Malinsangan ang ihip ng hangin gayon pagdidisyon ay noon at amihan ang umiikot-ikot na kahilan. Umalinga siya ang isang nakakasulbasok na ahon. Narinig niya ang pamilyar na pag-ugong na matanda at parang tunog ng isang baboy. Hindi niya matagalang tingnan ng matanda. Dahil namulat siya sa turo nitong huwag titingin sa mga taong walang saklo. Itinulong sa kanya kung paano rumispeto di lamang sa katawan niya, kundi sa katawan ng iba. Sagrado ang bawat katawan ng isang individual at hindi yung dapat na binibinihan ng kahit na anumang uri ng pinag na magbangsa. Pinakinggan naman ng bata ang mga ingay at ingay na marinig niya mula sa labas. Pagdakay, binunakwa sa higaan at sinubukan muling matulog. Hindi niya alam kung gaano sa katagal na katulog, subalit sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, ay alam niyang hindi pa sumisikat ang araw. Masyado kang madilim sa labas. Hanggang sa narinig niya na may papalapit at tumatakbo ito na mabilis. Agad siya lumabas ng barinig ang boses ng kanyang lola na tinatawag siya. Buksan mo ang pinto, dali! Tumahangos ito at hingal na hingal. Napansin niyang biguan ng kanyang lola. Puno ng sugat at latay ng latigo ang mga braso nito at ito. Agad niyang binaluhan ng matanda dahil nakitaan ito ng labis sa panghihina. Halika dali. Pumasok na tayo sa loob. Isarado maigi ang pinto. Paulit-ulit na tinanong ng bata kung ano ang nangyayari. Subalit, hindi siya sinasagot ng maayos sa matanda. Pakinig ka ako. Kailangan natin magkakot. Kahit anong mangyari, ay huwag ka mag-iingay. Dali! Naguguluhan na, ay sinulog na lang ng bata ang kanyang lola. Mabilis kong kumilos at bawat sabi na matanda, ay agad siyang tumatalima. Binuksan ng lola ang isang sikretong tabuan kung saan ay mayroong maliit na butas sa ilalim ng kanilang tubo. Ang butas na yun ay nagsisilbing isang maliit na tunnel na nagdurugtong sa bahay nila at sa kanilang bakura, malapit sa pinakamalaking puno. Kailangan mo mabuhay ang siyan. Ipangako mo sa akin na hindi ka lalabas. Ipangako mo. Tumano ang bata. Yakap-yakap nito ang manitong basahan na ginawa pa sa kanya ng kanyang lola. Marunong siya subalit mahal na mahal ng bata. Kinakausap, kunwari pinakakain at itinuturing ng isang natatanging kaibigan. Narinig ng maglola ang ingay na nagmula sa mga paparating na tao. Sumisigaw ang mga ito at tila galit na galit. Mahal na mahal kita ako. Tatandaan ko yan. Ang mga tao ay may daladalang mga sandata tulad ng matutulis na kahoy, ipak, buntot pagi at iba pa. May mga bitbit din silang mga tulo na siyang gamit nilang ilaw upang makita ang daang dinaraanan. Papunta sa pusod ng kagubatan. Nung makita nila ang balik sa kubo ay pinalibutan nila ito. Siguro ang bahay nakasunay na ang mula rin. Sige, palibutan niyo! Kailangan natin mahuli ang servisyo masyon na yan. Nang hindi naman makakasig ng lagusan para natin. Sabit ang mga ito ng kanyang nakasama. Nakulong ang labas ng kubo. Sinaktan ay ito ng kanyang hapon ng dalawang kamay.
Nalilito ang bata at ilang na naramdaman ang kanyang pakiramdam na tumikinis ang pagputok ng kanyang puso. Medyo nahihirapan siyang huminga lalo na't masakit ang kanilang pinagtatabuan. Sigaw ng mga tao sa labas, patayin ang aswang. Tahimik lang ang maglola sa loob ng kanyang pagtatabuan. Mabilis na tinakpan ng isang tela at upo ang gawa sa kawayan ang butas na yun matapos iabot kay Azon ang isang bago na pamilyar sa kanya. Ang itim na libro. Walang mag-aakala na may sikretong tabuan kahit napasukin pa yun ng mga tao. Hindi na nakita ni Azon ang lola pagkatapos itong sarhan ng butas na kinaroroonan